Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jen Agner at welcome po sa aking Day 25 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang series about loving God is hating sin. At ang topic po natin ngayong araw, August 21, 2024 ay It is dangerous to abuse God's patience. At ang scripture po natin ngayong araw ay Habakkuk 1 verse 12 to 13. Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, you will never die. You, Lord, have appointed them to execute judgment. You, Mirach, have ordained them to punish. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoings. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Sa Tagalog naman po, sinabing Habakuk, Panginoon kayo ay Diyos. Mula pa noon kayo ang aking Diyos. Ang banal na Diyos na walang kamatayan o Panginoon, ang bato na lungan, pinili nyo ang mga taga-Babylonia para magparusa sa amin. Dahil banal kayo, hindi nyo matitiis na tignan ang kasamaan at kaguluhan. Pero bakit nyo hinayaan ang mga traidor na taga-Babylonia na gawin ito sa amin? Bakit nyo hinahayaang pagmalupitan ang mga taong hindi ganong masama kung ihahambing sa kanila? Teaching number 1. God does not tolerate evil. Ang ating Panginoon daw po ay hindi tinotolerate ang evil o kasamaan o si Satanas pa man yan sa buhay natin. Kung makakagawa po tayo ng kasamaan ay hindi po ito tinotolerate ng ating Panginoon, at kung makakagawa man tayo ng kasamaan ay tayo ay kanyang bibigyan ng punishment dahil ayaw niya po tayo na nagkakasala at hindi natututo sa ating mga kasalanan. Binibigyan niya tayo ng parusahan para magbago tayo para sa sarili natin. Teaching number 2. God punishes evil with evil. Ang ating Panginoon po ay pinapunish ang evil at pinaparusahan tayo with evil din po. Kung ikaw po ay gumawa ng masama, paparusahan ka din daw po niya ng ating Panginoon Diyos ng masama din. Teaching number 3. God ordained the defeat of evil. Ang ating Panginoon daw po ay may itinakdang panahon para parusahan ang kasamaan at talunin ang kasamaan. Application number 1. Do not tolerate evil. Ang mga kasamaan daw po at sa paligid natin ay dapat daw po ay hindi natin tinotolerate, at ito po ay dapat ay nilalabanan natin ang kasamaan, lalo na ang kasamaan sa ating mga puso. Dahil ang puso natin ay dyan nag-uumpisa ang mga nagagawa nating kasamaan. Application number 2. Do not abuse God's patience. Huwag daw po natin abusuhin ang pasensya ng ating Panginoon, dahil po pag pinatuloy natin to po yung mga nagagawa nating kasamaan at naabuso ang pasensya ng ating Panginoon, ay bibigyan niya po tayo ng kaparusahan dahil God's do not tolerate evil. Application number 3. Do not wait for God's discipline. Sabi naman po dito na huwag po natin antayin ang disiplina ng ating Panginoon. Kapag po tayo ay may nagawang kasalanan at kumakatok po sa ating puso ang Santong Espiritu, ay baguhin na natin ang sarili natin o kamuhian na natin ang kasalanan at kasamaan, at huwag na nating hintayin ang disiplina ng ating Panginoon. Dahil ang disiplina ng ating Panginoon ay hindi masarap o hindi masaya, dahil ito ay mahigpit at masakit.
Kaya do not wait for God's patience. Discussion: Why it is dangerous to abuse God's patience? Para po sa akin, delikado po na i-abuse natin ang pasyensya o patient ng ating Panginoon. Dahil once na naubos ang pasyensya ng ating Panginoon sa atin, ay bibigyan niya po tayo ng kaparasaan o punish at lalong pababayaan niya na po tayo sa mga nagawa natin kasalanan, dahil po ay hindi na po tayo nagbabago at mas pinili natin na gumawa ng maraming kasamaan. Kaya do not abuse God patient because it is dangerous. Ayun lang po ngayong araw at maraming salamat. God bless.